Dallas, bumagsak at nasira sa loob lang ng isang buwan. Gustong paalisin si Nico Harrison. Raptors, gustong kunin si Dalton Knecht. Warriors, naging madali na lang ang mga panalo kontra sa Knicks. At viral ang no-look pass ni Curry kay Looney. Matapos ang isang roller coaster na unang season, natagpuan na rin ni Lakers rookie Dalton Knecht ang kanyang ritmo. Matapos niyang itay ang NBA rookie record para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro. Nagkaroon siya ng bahagyang slump bago matrade sa Hornets bilang bahagi ng isang deal na kalaunan ay nabasura, kaya bumalik siya sa Lakers. Sa halip na panghinaan ng loob dahil sa kagustuhan ng franchise na i-trade siya, nag-focus si Knecht sa pagpapatunay ng kanyang halaga. Sa panalo ng Lakers laban sa Clippers noong Lunes, sumabog si Knecht na may 19 na puntos kabilang ang matinding 5 3-pointers at nalampasan pa si LeBron James na nagtapos na may 17 puntos sa loob ng 36 na minuto. Ang dating standout mula sa Tennessee ay nag-init sa tamang panahon para sa Lakers, isang team na kasalukuyang isa sa pinakamainit sa liga simula nang makuha si Luka Doncic. Habang wala si Rui Hachimura dahil sa injury, sumalang si Knecht at ipinakita ang shooting touch na nagbigay sa kanya ng 2023-24 SEC Player of the Year Award. Ngayon, lampas na sa 2 hanggang 3 season, pinag-uusapan na si Knecht bilang isang inaasam na trade target sa off-season para sa mga team na naghahanap ng bagong talento. Ayon kay Zach Buckley ng Bleacher Report, isa ang Toronto Raptors sa mga maaring unang sumubok makuha siya. Dapat bigyang prioridad ng Raptors ang perimeter shooting lalo na't sina Scottie Barnes, RJ Barrett at Brandon Ingram ay karaniwang gumagawa sa loob ng arc. Ipinakita na ng Lakers ang kanilang kahandaang pakawalan si Knecht minsan, kaya dapat tingnan ng Toronto kung maaari pa nilang makuha ang first-year sharpshooter na ito. Sa teorya may saysay ito, isa ang Toronto sa pinakamasamang 3-point shooting teams ngayong season, nasa ika-29 sa kabuuang 3-pointers na nagawa at ika-21 sa shooting percentage. Sa modernong NBA, hindi sapat ang mga numerong ito upang makipagsabayan sa kasalukuyang record na 1942, malayo ang Raptors sa pagiging contender at tila mas nakatuon sa pagkuha ng number 1 pick of 2025 NBA Draft. Kung mapunta si Knecht sa Toronto, mas mababawasan ang pressure sa kanya kumpara sa paglalaro sa Los Angeles. Walang agarang expectations na magdala ng championship, kaya't maaari siyang mag-develop sa mas komportabling bilis. Gayunpaman, bago bitawan ng Lakers si Knecht, kailangan nilang suriing mabuti kung ano ang kanilang isusuko. Bihira ang mga batang shooter na may ganitong potensyal. Kung patuloy niyang mahahasa ang kanyang depensa habang pinapanatili ang kanyang shooting touch, maaari siyang maging mahalagang piraso para sa isang championship contender. Ang mas malaking tanong ay kung ano ang kayang i-offer ng Toronto kapalit niya. Bilang isang rebuilding team, malamang na draft picks at young players ang kanilang assets, mga pirasong maaaring hindi akma sa win now timeline ng Lakers. Kung walang malinaw na upgrade na matatanggap kapalit ni Knecht, maaaring mas makabubuti para sa Lakers na panatilihin siya. Ang kamakailang paghawak ni JJ Redick kay Knecht ay nagpapakita kung paano nagbabago ang pananaw ng Lakers sa kanyang papel. Bago ang laban kontra Clippers noong nakaraang linggo, sinabi ni Redick kay Knecht na hindi siya magiging bahagi ng rotation. Ngunit nagbago ang sitwasyon at sumagot si Knecht ng kinakailangan siya. Ang kanyang profesionalismo kasabay ng kanyang kamakailang performances ay dapat magbigay ng pagdadalawang isip sa Lakers bago siya i-trade ngayong summer. Ang pagpapaalam sa isang young sharpshooter ng walang malinaw na kapalit ay maaaring maging isang malaking pagkakamali sa pangmatagalang plano ng team. Sa ngayon, ipagpapatuloy ni Knecht ang paghahanap ng kanyang lugar sa isang veteran-heavy rotation na may championship aspirations. Sa sumunod na balita naman, si Kevin O'Connor ay nananawagan ng aksyon habang ang mga fans ng Mavericks ay nalilito at nabibigo sa post-Luka Doncic era. Ang season-ending ACL injury ni Kyrie Irving ay isang matinding dagok sa Mavericks Nation at naniniwala si O'Connor na ito na ang tamang pagkakataon para sa isang malaking pagbabago sa estratehiya. Sa katunayan, may pagkakataon si Patrick Dumont ang may-ari ng Mavericks upang aminin ang kanyang mga pagkakamali, pati na rin ang kay General Manager Nico Harrison. Kailangang sibakin ni Patrick Dumont si Nico Harrison ngayon, ani O'Connor nitong Miyerkules bilang reaksyon sa injury ni Irving. Ang pagbagsak ng Mavericks ay nagsimula pa mula sa Doncic trade na ngayon nagmumukhang isang madilim na reality show ng profesional na basketball.
Ikinukumpara pa nga ito ni O'Connor sa sumpang Curse of the Bambino ng Red Sox. Tinatanong kung ang trade ni Luka ay magiging isang multo na patuloy na hahabol sa Dallas habang naglalaho ang kanilang championship hopes. Hindi na pinalalambot ni O'Connor ang kanyang mga salita. May karapatan ang mga fans na maramdaman na tila nasa bingit sila ng impyerno ngayong season. Nang itrade nila si Luka wala pang isang taon matapos makarating sa NBA Finals, walang sino man ang umasa ng ganitong antas ng kabiguan. Mahinang performance, sunod-sunod na injuries at mga questionabling desisyon sa pamamahala ang naglalarawan ng madilim na hinaharap ng Mavericks. Dagdag pa rito, hindi maganda ang dating ng pagtaas ng presyo ng mga tiket sa kabila ng pagdadalamhati ng fanbase sa isang bumabagsak na season. Dahil sa pinalawak na minuto ni Kyrie at ang kanyang injury history, malinaw na resulta ito ng maling pamamahala. Sa ilalim ni Harrison, hindi lang nila na mismanage ang kanilang assets, itinulak din nila ang kanilang mga players sa kanilang limitasyon. Kailangan nilang ipahinga si Anthony Davis para sa natitirang bahagi ng season, sabi ni O'Connor na hinihimok ang Dallas na pagtuunan ng pansin ang kanilang draft standing. Ang pagpapaalis kay Harrison ay hindi lang tungkol sa pagsuko sa season na ito. Ito ay tungkol sa paglilinis ng sistema at pagpigil sa tuluyang pagbagsak ng team bago maging huli ang lahat. Kapag ang isang barko ay halos wasak na, hindi mo na ito basta ipagpapatuloy sa dagat ng walang direksyon. Iminungkahi ni O'Connor na dapat ayusin ni Dumont ang front office at kumuha ng bagong grupo na may dalang sariwang ideya at bagong enerhiya. May matinding pangangailangan para sa Mavericks na muling pag-isipan ang kanilang roster strategy, lalo na sa harap ng 44 na milyong dolyar na player option ni Kyrie para sa susunod na season at ang hindi tiyak na papel ni Davis sa team. Ang tamang oras para sa pagbabago ay ngayon na. Isang pagbabago na maaring tuluyang pawiin ang madilim na ulap na bumabalot sa Dallas at muling sindihan ang apoy ng pag-asa sa puso ng mga fans na minsang nagsisigawan sa tuktok ng kanilang lungsod noong finals. Kaya Mavericks Nation, isang tanong ang dapat ninyong pag-isipan. Panahon na ba upang sibakin si Nico Harrison? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Speaking of Dallas, ang mga unang ulat ay nagsabing simpleng pagkakasprain lang sa tuhod ang natamo ni Kyrie Irving. Ngunit matapos ang mas malalim na pagsusuri, nakumpirma ang mas malalang ACL tear na tuluyang nagtapos sa kanyang season. Ibinahagi ng NBA on ESPN ang emosyonal na sandaling ito sa Instagram kung saan nagbigay ng makapangyarihang reaksyon ang star ng Golden State Warriors na si Steph Curry. That's a testimony right there, komento ni Curry. Si Curry mismo ay dumaan na sa maraming injuries sa kanyang career kaya tiyak na nauunawaan niya ang pinagdadaanan ngayon ni Irving matapos ang kanyang season-ending na pinsala. Sa huling balita, pinangunahan ni Stephen Curry ang opensa ng Warriors habang nagpasiklab si Gui Santos sa huling bahagi ng laro sa pamamagitan ng isang 3-pointer upang tuluyang tapusin ng Warriors ang laban kontra sa host team na New York Knicks. Sa ikalawang sunod na araw ng kanilang laro, nagmula ang Warriors sa isang 10 punto na deficit sa first half at nakalamang sa huling bahagi ng laban matapos ang dalawang free throws ni Butler. Lumapit ang Knicks matapos ang isang 3-pointer ni OG Anunoby at isang free throw. Ngunit sa sumunod na play, si Santos, bahagi ng late game substitution na nagbalik din kay Curry sa court, ay nag-shoot ng isang 3 upang muling pasiklabin ang Warriors. Hangad ng Knicks ang kanilang ika-4 na sunod na panalo ngunit hindi na nila nabawi ang lead sa nalalabing oras. Nagpakita rin si Curry ng mahusay na floor leadership sa pamamagitan ng kanyang playmaking at depensa. Nagpakitang gilas din sina Butler, Podziemski at Buddy Hield para sa Warriors habang nag-ambag si Draymond Green ng all-around performance sa kanyang kaarawan upang tulungan ang team na makuha ang panalo. Sa kabila ng pagsisikap ng Knicks, hindi nila nagawang pigilan ang matinding shooting at execution ng Warriors sa huling bahagi ng laban. Matapos ang larong ito, nag-viral ang no-look pass ni Curry kay Looney. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?